Tara, himayin natin ang 2025 Annual Report ng Lepanto Consolidated Mining. Anong nga bang tunay na lagay nila? Dito iikot ang pagsusuri natin, financials, utang, risks, at ang future outlook nila. Let's dive right in. Start tayo sa malupit na balita. Isang nakakagulat na 1.45 billion pesos na net income. Ang laking talon niya, no? Gawa yan ng mataas na presyo ng ginto, kaya pumalo sa 4.43 billion ang revenue. Sa balance sheet, umangat ang current ratio nila sa 0.92. Pero teka, mas malaki pa rin ang liability sa assets. Dahil sa deficit na yan, nag-flag ang management ng going concern warning. Seryosong red flag yan, guys. So bakit mas mataas ang net income kesa sa mismong operating cash flow nila? Silipin natin. Ang gap na yan ay dahil sa malaking non-cash depreciation at sobrang agresibong pagbayad sa trades payable nila. Samantala, pumalo sa 469.5 million pesos ang capex nila. Ang laki ng nilabas nilang pera rito. Ginamit yan sa mine exploration, bagong makinarya at development. Nakatingin na sila sa future yield. Sa dami ng gastos at utang, over-leveraged na ba ang Lepanto? Let's check their solvency. Actually, ang debt-to-equity ratio nila ay nasa 1.67 na lang, malaking ibinaba mula 2.25 last year. Mas maganda pa, ang interest coverage ratio nila ay nasa 18.5. Napaka-healthy niyan. Ibig sabihin lang yan, kayang-kayang i-cover ng current earnings nila ang lahat ng interest at financing costs. Ngayon, tingnan natin ang catalysts versus risks. Ang mataas na presyo ng ginto, lalaban sa mga delayed permits. Nilinaw mismo ng mga auditors na ang pending MPSA permit renewal ay isang napaka-critical na uncertainty. Pero ang management, super optimistic pa rin. Kumpiyansa silang sasagipin sila ng matatag na presyo ng ginto. So, ano ang time horizon projections natin para sa Lepanto? Hatiin natin into short, medium at long term. Sa next 12 months, absolutely crucial na ma-secure ang permit renewal at ma-manage ng maayos ang cash flow. In 1 to 3 years, kailangan nilang tutukan ang equipment upgrades at pag-confirm ng ore body extensions. At sa 5+ years, ang Far Southeast Gold Resources Project ang magiging ultimate game changer nila. Lahat ng assumptions na to ay nakabase sa financial soundness indicators na binalidate mismo ng kanilang auditors. Sa huli, sapat ba ang kinang ng record gold prices para tabunan ang deficits at permit delays nila?